Sa video na ito, ating masasaksihan ang mga proyekto ng dalawa sa pinakamatataas na pinuno ng ating bansa, ang Vice Presidente at ang Presidente. Si Sara Duterte ang ika-15 at kasalukuyang pangalawang Pangulo ng Pilipinas na nagsimulang manungkulat noong ika-30 ng Hunyo 2022. Kasabay nito ay nagsilbi siya bilang ika-53 kalihim ng edukasyon at bilang co-vice chair ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, ngunit nagbitiw siya sa parehong posisyon noong ika-19 ng Hunyo 2024. Bilang pangalawang Pangulo, nagpahayag siya na siya ay handa umunang umupo sa pagkapangulo kung sakaling bumaba sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang pahayag na ito ay inilarawan ng palasyo bilang isang uri ng political destabilization. Ilan sa mga proyekto at programa na iniuugnay kay Sara Duterte bilang pangalawang Pangulo at dating kalihim ng edukasyon ay ang mga sumusunod: Medical Assistance Program at Burial Assistance Program para sa mga Indigenous Filipino. Peak Hours Augmentation Bus Service. Ito ay libreng sakay program na nag-aalok ng libreng sakay sa mga pangunahing lungsod tulad ng Metro Manila, Cebu City, Lapu-Lapu, Mandaue, Bacolod at Davao City. Magnegosyo Taday. Ito ay isang proyekto para sa suporta sa kabuhayan na naglalayong tulungan ang mga kababaihan at iba pang marginalized sectors sa pamamagitan ng pagbibigay ng puhunan. Ang proyektong ito ay nagmula pa noong siya ay mayor ng Davao City. Pagbabago, A Million Learners and Trees Campaign. Ito ay isang programa na naglalayong mamigay ng 1 milyong backpack na may school supplies at dental kit at magtanim ng 1 milyong puno. Nagpo-promote din ito ng family planning sa mga magulang. Pansarap Program. Supplemental Nutrition Intervention Program upang tugunan ang malnutrisyon sa mga bata sa paaralan. You Can Be VP. Ito ay isang programa na naglalayong magbigay inspirasyon sa mga kabataang Pilipino. Relief for Individuals in Crisis and Emergencies. Ito naman ay pamamahagi ng mga rice box sa mga indigenous na pamilya. Disaster Operations Center. Nagsasagawa ng relief operations at nagpapalawig ng tulong tuwing may kalamidad. Mga inisyatibo sa Department of Education noong siya ay nanungkulan bilang kalihim ng edukasyon mula 2022 hanggang 2024. Siya ay nagsagawa ng pagpaplano ng transisyon pabalik sa mandatory face-to-face classes para sa school year 2022 to 2023. Inilunsad niya ang matatag curriculum na iniulat na nagbawas ng bilang ng mga learning areas upang bigyan daan ang mas matagal na pagtutok sa reading at math. Nahalal din siya bilang Pangulo ng Southeast Asian Ministers of Education Organization Council para sa taong 2023 hanggang 2025. Pag-usapan naman natin ang mga proyekto ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang kanyang administrasyon ay nagsagawa ng ilang malalaking pagbabago sa polisiya, mga aksyon sa lehislatura at mga proyektong pang-infrastruktura mula nang siya ay manungkulan noong Hunyo 2022 na nagpapakita ng aktibong pamamahala sa mga pangunahing sektor. Narito ang mga pangunahing programa, malalaking proyekto at mahalagang pagbabago sa polisiya na iniuugnay sa Administrasyong Marcos Jr. Build Better, More Infrastructure Program. Ito ay pagpapatuloy at pagpapalawak ng infrastructure drive ng nakaraang administrasyon na may focus sa mga big-ticket projects para mapalakas ang economic efficiency. Mega bridges at railways. Binibigyan diin ng administrasyon ang mga proyektong rilis tulad ng North to South Commuter Railway at ang Metro Manila Subway Project. Inuuna rin ang inter-island connectivity sa mga proyektong tulad ng Bataan-Cavite Interlink Bridge at ang Panay-Guimaras-Negros Island Bridges. Mga natapos na yugto. Kabilang sa mga kilalang natapos na proyekto ang Phase 1 ng LRT1 Cavite Extension at ang Pangil Bay Bridge sa Mindanao. Mga programang pang-ekonomiya at piskal. Ang mga inisyatibong ito ay naglalayong pasiglahin ang paglago, mang-akit ng investment at pamahalaan ang pananalapi ng bansa. Maharlika Investment Fund. Ito ay isang sovereign wealth fund na itinatag upang mamuhunan ang pondo ng gobyerno sa mga high-impact projects, lokal man o dayuhan, upang makalikha ng kita at sumuporta sa kaunlaran. Fiscal Digitalization. Ito ay mga pagsisikap na pahusayin ang bureaucratic efficiency at dagdagan ang koleksyon ng buwis sa pamamagitan ng digitalization ng mga proseso ng gobyerno. Focus sa foreign investment. Maraming paglalakbay sa ibang bansa ang ginawa ng Pangulo na may layuning mang-akit ng foreign direct investment sa Pilipinas.
agrikultura at seguridad sa pagkain. Ito ay isang pangunahing focus lalo't ang Pangulo ay humawak ng concurrent post bilang kalihim ng agrikultura sa loob ng mahigit isang taon. Kadiwa ng Pangulo, isang programa na direktang nag-uugnay sa mga magsasaka at producer, sa mga consumer na naglalayong mapababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin tulad ng bigas at iba pang pagkain. New Agrarian Emancipation Act, isang makasaysayang batas na nagpapawalang bisa ng utang na mahigit 57 bilyon ng higit 610,000 agrarian reform beneficiaries. Irrigation expansion, may mga plano para patubigan ang malalaking bago at naibalik na farmlands upang mapataas ang ani ng agrikultura, serbisyo sosyal at kalusugan. Specialty Centers Act, isang batas na nag-iinstitusyonalisa sa pagtatatag ng regional specialty health centers sa buong bansa upang mapabuti ang access sa specialized medical treatment sa labas ng Metro Manila. Housing Program, isang pangako na magtatayo ng 1 milyong socialized housing units taon-taon upang tugunan ang kakulangan ng pabahay ng bansa. Depensa at Foreign Policy, Climate Action, pagpapalakas ng national commitment sa climate resilience kasama na ang pagkumpleto ng mga pangunahing policy frameworks tulad ng National Adaptation Plan. West Philippine Sea Stance, isang malinaw at mas assertive na polisiya sa pagtatanggol sa maritime claims at sovereign rights ng bansa na lumalayo sa China appeasement strategy ng nakaraang administrasyon. Ano ang masasabi mo sa proyekto ng bawat isa sa kanila? I-comment lang ang iyong saloobin.